Hey, hey, hey! Matabang nurse po ito ng Tination Vlogs. For today's video, titikman at re-reviewin po natin ang iba't ibang klase ng kutkutin at pasalubong na nabili namin sa Hawaii, no? Finally, kasi 2 months ago pa kami nag-Hawaii at ngayon ko lang siya matitikman lahat. Ang gagawin ko, i-rate natin ng 0 to 10 ng bawat isa, no? Mahaba-haba ang today's video ito. Kasi I think mga 1 dosen ng iba't ibang klaseng pagkain to. Ha? Umpisahan na natin. So, bubunot na lang ako, ha? Okay, unang-una is Kona Coffee Macadamia Nut Brittle, no? So, basically, ano siya, parang peanut brittle, yung tulad sa Pilipinas, pero imbis na mani, macadamia, at may kape. Kita ba siya? Kita? Ayan siya. Buksan na natin. Uy, ang bango. Kamoy siya nung, yung peanut brittle na sa clear na garapon na plastic na may dilaw na takip. Ganon ang amoy niya. Na mas medyo toasty. Siguro kasi dahil may kape, no? Ayan siya. Hindi masyadong kita yung macadamia, no? Hindi masyadong nakaumbok. Ayan siya. Unang kagat para sa'yo. Wow. Katamtaman lang yung tamis niya, no? Hindi siya kasing tamis ng peanut brittle na nandun sa lalagyan, yung nabibili ba yun sa Tagaytay. Hindi siya ganun katamis. Pero lasang-lasa mo yung kape niya. Para siyang lasa siyang caramel frap sa mga coffee shop, yung frozen frozen, yung ice frozen na kape ng mga teka, nawawala ako. Yung ice frap na caramel flavor, ganun lasa. Ang sarap. Ang isa lang minus points dito dahil yung kape niya, nalalasahan mo, medyo natatabunan na yung macadamia. Hindi mo malasahan yung macadamia. Lasa siyang caramel coffee. Yan siya. Yup. 8 out of 10. Dumidikit sa ipin. Okay, next. Hindi ako titingin, ha? Basta bubunot. Ano ito? Wonton chips. Kamukha niya yung nakaganon ba yun? Basta yung Running Man sa Japan. Hindi ko nakapunta ng Japan pero di ba parang kamukha niya. Wonton chips, no? So, yung wonton, para siguro siyang wonton wrappers yung pinambabalot ng siomai, no? Feeling ko fried. Yeah, tama. So, bali siya yung pinambabalot ng siomai, no? Na pinirito. Ready? Okay. Basically, lasa siyang balat ng lumpia na pinirito na walang laman. So, basically, di ba, pag kumakain ka ng lumpia toge, yung unang kagat mo, yung wala pang masyadong sahog, ganun yung lasa niya. Wala siyang timpla. Asin lang, light salt. Pero maganda yung pagkalutong niya, hindi matigas. Siguro masarap to kabi sauce, no? I'll give it 6 out of 10. Again, siguro mas mag-i-improve siya kung kakainin mo siyang sauce. Sa next videos, gagawin natin yan. Mag-iisip ako ng magandang ipapartner dito na sauce. Feeling ko either teriyaki o Kewpie mayonnaise. Yun ang bagay dito. Parang masarap din siyang pulutan. Wonton chips. Ang dami kong bubuksan today, no? Kaya hindi naman sila masira agad kasi bubuksan ko lahat today. Siyempre hindi naman agad-agad mauubos. Parang tamagal ang pagkain. Make sure na walang hangin sa loob. At seal na seal. Ayan. Ito. Ganun din. Dapat walang hangin. Naalisan nyo ng hangin. And then, kailangan seal na seal, no? Para hindi kumunat, hindi maglasang luma.
So, 6 out of 10. Okay? Next, hindi na ako sisilip. Ooh! Ano naman ito? Honey Roasted Hawaiian Macadamia Nut. So, classic na pasalubong, no? From Hawaii. Punitin, punitin. Ano ba yan? Ay, nako. Hindi na ba yun? Okay. Ready? No? Feeling ko parang kahawig nito yung honey roasted cashews ng Planters, kung naalala nyo, no? Nakutkutin batang 90s. Ewan ko kung may ganun pa. Meron pa rin ba? Medyo matagal-tagal na rin akong di nakakain. Okay. Ang amoy niya, hindi siya amoy matamis. Amoy, for some reason, amoy mayonnaise siya, no? Ayan siya. Manipis lang yung coating niya. Hindi siya yung ibang honey roasted kasi na mga mani. Talagang kitang-kita mo yung layer ng honey. Ito, very light lang. Kaya siguro ang amoy niya ay hindi amoy matamis. Ayan siya, no? So, ready? Mild lang yung lasa. Ang maganda sa mild lang yung timpla niya, malalasahan mo pa rin yung macadamia, no? Hindi siya matamis. Iniisip ko mas matamis pa dito kasi usually honey roasted matamis. Ito manamis-namis na malat-alap. Tapos malutong na malutong yung macadamia. Ayan siya. 7 out of 10. Chop. Yeah, again, 7 out of 10. Honey roasted macadamia. Next. Macadamia na naman. Parehong tatak din itong isa. Island Princess, no? Toffee coated macadamia nuts covered in milk chocolate. Bongga. Ano nga ba yung toffee? To be honest, hindi ko alam kung ano ibig sabihin toffee eh. I think parang caramel na may kape. Teka, search ko kung ano ibig sabihin ng toffee. Minsan talaga kailangan natin tulong ng dictionary eh, no? Minsan, nasa trabaho ko. Mga 3 years ago to. Tapos, may nakasalubong kong nurse. Pilipino din. Pero siguro dito laki. So, talagang deep English siya, no? Tinanong niya ako kung kamusta yung pasyente. May sinabi siyang word. Ay, sorry, tumulsik tuloy. May sinabi siyang word. Hindi ko alam ibig sabihin ng sinabi niya. So, sabi ko, anong ibig sabihin nun? Natawa siya eh. Pero hindi naman nakaka-insulto yung tawa niya, no? Parang she was laughing with me instead of laughing at me. Natawa na lang din ako. Tapos yun, pinaliwanag niya kung ano ibig sabihin ng word. Hindi ko maalala kung anong word yung binagit niya. Basta letter S nag-umpisa. If hindi ako nagkakamali, letter S ang umpisa niya. Anyway, toffee. Toffee is an English confection made by caramel, sugar, or molasses with butter. Okay, so basically caramel siya na malutong, na may butter. At occasionally flour daw. Flour. Toffee. Okay, ready? Ang bango ng may ice cream. Ayan siya. Wow. 10 out of 10. Yung chocolate niya, may hawag na, kung naalala nyo, nausong candy rin dati yung Meiji chocolate covered na almonds. Ganun yung lasa ng chocolate niya. Malalasahan pa rin yung macadamia. Tapos yung toffee niya, hindi ganun katamis, hindi overpowering. 10 out of 10. Gusto ko pa sana ng isa kaso baka masyado akong nabusog. Hindi ko matapos
taste test natin. Taste test. So, masarap. 10 of 10. 10 out of 10. Next. Oh, macadamia na naman. Talaga puro macadamia, no? Kasi kumbaga sa Pilipinas, yun yung parang pili natin eh. Ito talagang pride of Hawaii bukod sa pineapple. May itong macadamia, no? At marami pang ibang produkto. Sana, pagbalik namin sa Hawaii someday, no? Matry naman namin yung ibang produkto nila. At syempre, i-video din natin yan. Vlog. Alright, macadamia popcorn crunch. Yun din ang may gawa. Yung may gawa ng Island Princess. So, itong mga to, lahat ng to so far, ito yung mga galing Costco, no? Kung magbabakasyon kayo sa Canada or US, maganda pumunta kayo sa Costco. Kung meron doon sa lugar na pupuntahan nyo, sa Costco kayo pumunta kasi talagang doon yung mga one-stop shop na siya na mga pasalubong, hindi pa overpriced. Alright, popcorn siya talaga. Hindi siya yung parang ano lang. Ay! Bigyan. Hindi siya yung parang puff-puff lang na keme-keme. No? Talagang popcorn siya. Ayan. Ready? Masarap! Macadamia popcorn crunch. 9 out of 10. Lasa siyang ano, yung caramel crunch sa Pilipinas, yung parang kalaban ng Moby na si Chiria pero yung caramel flavor. Lasang ganon. Hindi ko maalala kung si Chiria mga batang 90s dyan, paki-comment down below kung ano yung caramel na si Chiria. Para siyang kalaban ng Moby, pero imbes na chocolate, ano siya, caramel. Gantong-ganto yung lasa nun. Hindi ko malala yung pangalan. Please, paki-comment down below, ha? Ganun na ganun lasa. Very good. Okay, next. Oh my God. Siyempre, something macadamia na naman, no? Pero medyo iba kasi cookies na to. So, chocolate chip macadamia. Buti maliliit kung din ako. Sayang naman. Babaliin ko lang. So, yun ang korte niya. Korte siyang maliliit na pineapple. No? Pero hindi siya pineapple. Chocolate chip macadamia siya. Ganito yung lasa ng butter cookies ng Pilipinas. Naalala ko tuloy yung pagkabata natin, no? Pag bumibili mo nanay natin ng butter cookies, yung local hindi yung kulay blue na pinaglalagay ng sinulid. Hindi yun yung local na gawang Pilipinas butter cookies, ganito lasa niya. Ang sarap. Mas gusto ko pa yung kaysa dun sa imported na kulay blue. 10 out of 10 to. Ganun ang lasa niya. Hindi mo na nga malasahan yung chocolate niya. Lasa siyang butter cookies na napaka buttery. 10 to again. 10 out of 10. Bubusog na ako. Pero malapit na tayo matapos. Next. At least, sa wakas, hindi na macadamia, no? Grilled shredded squid. Uy, feeling ko bagay ito sa lugaw na plain. Gawin mong topping sa lugaw. Luto nga akong lugaw sa day off, no? Product of Japan. Diba sawi ko siya binili, pero product of Japan pala siya. Hangka pa, at least kahit pa paano, makatikim tayo ng Japanese kutkutin. Isa sa bucket list ko na mapuntahan someday, no? Pero feeling ko mga 3 years from now pa bago matupad yung pangarap na yun.
Kasi next year, ang target ko, Pilipinas. And then after nun, Hawaii ulit. And after nun, Japan. Malambot lang. Sakanami. Lasang sakanami. Na mas medyo may alat ng konti. Para mas malambot. Feeling to masarap to yung ulam. Sa fried rice, sa pritong itlog, parang tapsulog, ganun. Pero ibig sa tapagan ito. Gawin ko ngayon, no, sa Sabado. Today is Thursday. Kung nang gagawin kong next na vlog. Masarap. Medyo mahirap to i-rate, no? 9 out of 10. Masarap siya. Next. Island Princess na naman. Oh, chocolate covered gummy bears. Ang bango. May pineapple candy. Hello. Tikman, tikman. Yummy. Masarap siya. Lasa siyang pineapple na ice drop. Tapos yung chocolate niya, lasang chocolate ng yung mga batang 90s dyan. Naalala niyo yung choco-choco? Yung nasa plastic na mahaba. Yung pinipisel. Ganun yung lasa ng chocolate niya. Hindi gaano katamis. Masarap. 8 out of 10 to. 8 out of 10. Next. Ito, binili ko to sa Don Quixote. Apple rings na may lihing powder. Yung lihing is basically para siyang kiamoy na pinowder siya. Lasang kiamoy. Ayan siya, no? So, gummy peach rings na may lihing powder na lasang kiamoy. Hi, Clay! You wanna say hi? Mag-hi daw si Clay. Come. Ayaw. Alright. Alright, gummy rings. Unang kagat. Patanggal suya. Kasi maasim. Masarap siya. 10 out of 10. Kasi mahilig ako sa mga ganito yung maasim na candy, para machampoy, ganyan. Kiamoy. Mga sour gummy worms. Sarap siya. So, parang lasang gummy worm na may kiamoy. Yung lasa niya. 10 out of 10. Next. So, para strawberry belt. Pero, hindi. Yeah, parang mukha siya strawberry belt, pero ano daw siya, lychee. Sour belts na ganun din. May lihing powder. Game. Lasang lychee. Siyempre lychee nga. Alam niyo yung dilatang lychee? Yung sabaw nun, ganun yung lasa niya. Pero medyo kulang siya sa asim eh. Sour belts daw pero wala siyang asim. Mas bet ko pa rin to. Ang gusto ko dito, lasang-lasa yung lychee. 8 out of 10. Medyo makunot kasi. 8 out of 10 guys. Next. Ay, okay sana to eh, pero kailangan pang microwave eh. May i-microwave, no? Kasi pag microwave ko today, baka hindi ko maubos, sayang. So, bukas ko na lang to gagawin. Update ko kung anong lasa nito, ha?
Pero basically, mochi crunch popcorn. Popcorn na may mochi. Interesting siya, no? Ang Hawaii kasi guys, talagang ang pagkain niya is influence ng Japanese, Korean at Filipino. Para pinagbuklod-buklod. Ganun ang pagkain nila. Alright, next. O, diba? Galing Japan din. Rice candy. Game. Kalit niya. Ang bango, may air freshener. May kisses. Alam niyo yung mga batang 90s dyan, yung malaruan. Yung linalaro natin sa school, yung kisses na babangaw. Ganun yung amoy niya for some reason. Medyo mahirap balatan. Hindi niya kinakain yung balat nito, parang white rabbit. Feeling ko ganun eh. Yeah. Kaya kinakain yung balat parang white rabbit. Hindi ko mawari yung flavor niya. Medyo citrusy. Slightly sweet. Pero hindi lasang mochi. Pero gawa din siya sa rice. So, parang may hawig din sa mochi. Corn syrup, sugar, water, glutinous rice. Yun lang ingredients niya. And natural flavor. Okay naman siya. Isa pa. Kasi pampatanggal, pambalance din. Pampatanggal suya. Kasi napaka-mild lang ng lasa. Medyo mahirap i-rate. Masarap siya pero kumbaga hindi mo siya masyadong uulitin. 6 out of 10. Malapit na matapos, guys. Ito yung lihing powder. So, yan yung powder na hinahalo sa iba't ibang pagkain. Minsan hinahalo nila sa candy, sa ice cream, or sa mga inumin. Masarap siya, guys. Mga palaman. So, siguro to, ilagay natin dun sa tawag dyan. Dito sa cookies. So, ang una is coconut. Uy, parang kumbaga sa atin yung minatamis na bao. Pero mas medyo ang itsura niya ay hindi ganun ka dark na tulad ng matamis na bao galing sa Pilipinas. May peanut butter siya. Made in Hawaii. So, ingredients niya. Kaya pala may peanut butter. Meron siyang mani. So, ingredients niya is peanut, coconut oil, honey, and sea salt. Peanut butter, coconut. Game. May hawig sa lasang Lily's peanut butter na may layer siya ng lasa ng matamis na ano yung tawag doon yung latik. Para siyang Lily's peanut butter na may latik. Hindi siya lasang matamis sa bao, pero masarap siya. Iniisip ko kung ipapalaman ko dito pero nalasahan ko naman na. Busog na kasi ako. Hindi ko na muna ipapalaman, no? Pero feeling ko masarap to sa toast. Or sa pandesal, no? Tapos, kaya ko to kinuha din kasi feeling ko bagay yan. Jam. Strawberry guava jam. May strawberry jam. Tikman natin, ha? Pero hindi ko na ipapalaman sa biscuit. Nagbago isip ko kasi busog na ako. Yan siya. Ang tamis. Pero masarap. Strawberry guava jam. Lasang strawberry pero hindi ko malasahan yung guava. May hawig siya ng strawberry jam na nabibili sa Baguio. 8 out of 10. Ito naman 7 out of 10. Feeling ko masarap siyang ipalaman sabay sa sandwich.
Gagawin din natin ng taste test yan, kasabay nitong microwavable popcorn, no? Next, malapit na matapos, siguro mga 2 na lang items to. Hi, Kaden! Would you like to try some? Okay, then here, I'll give you some gummy bears. Kaden, you want some gummy bears? No? How come? These gummy bears, oh. With chocolate. Alright. Ito naman, chocolate covered pineapple. Oh, Island Princess na naman. You wanna taste this? Which one? You wanna try this? No? Laki naman yun. Targis parang mas malaki pa siya sa itlog ng pugo. Amoy kape for some reason. Right, Kaden? Ah. Wipe your nose. Wipe your nose muna. Gusto mo na mag-vlog, anak. Wipe your mouth first. Come on, so you can join Mama in the vlog. That's gummy wings. You wanna try? Try. You don't like the taste? That's good. Okay. Pineapple na may chocolate. Masarap siya. Kaso, hindi siya ganun kasarap. Okay lang. Tignan niyo yung loob. Okay sana siya. Masarap yung chocolate niya. Tawag sa Meiji chocolate ang lasa. Pero yung pineapple niya, hindi siya yung talagang dried pineapple. Para lang siyang gummy pineapple. Hindi ko malasahan yung pineapple. Lasang Meiji chocolate. Kaya siya naging masarap. I'll rate it 5 out of 10 kasi hindi ko masyadong malasahan yung pinya. Dalawa na lang guys, matatapos na. Ito naman, macadamia nut shortbread, no? You wanna try some cookies, Kaden? Yeah, cookies? Cookies? Ready? Why don't you wanna show yourself in the camera? Yeah. Kaden, try it. No. Ayan siya. Lasang mukhang butter cookies. Ulit. Tikman natin. Lasang yung tinikman din natin kanina, pero hindi siya kasing rich sa butter. Kasi sa bagay, hindi naman siya... Ano na ba yun? Kasi nga, ito. Ito, mas mabutter to. Kumpara dito. So, rate ko to ng 7 out of 10. Pero yung lasa nito, mas hawig siya sa lasa ng butter cookies ng Pilipinas. Mas malapit to. Ayan, di ba? Natatabunan na ako ng kutkutin. Alright. Next. Kape. Pero, kailangan pa siyang gilingin. Bukas na, no? Isasabay ko dun sa popcorn na microwavable. Ayan, microwavable. Itong last item. Chocolate covered macadamia with coconut. Ready? Ready, Freddy? Maliliit lang siya. Hindi siya glossy.
Para siyang may cocoa powder talaga. Oh. Simple lang lasa niya pero ang sarap. Ito yung lasa ng Hawaii talaga. Kung isa-summarize mo ang Hawaii sa isang pagkain, ito yun. Lasang-lasa may coconuts. Lasang-lasa may macadamia. 10 out of 10. Perfect ending. So, ayun guys. Salamat sa panonood. Nabusog ako. I'll see you sa next vlogs. Bye-bye!